The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Pharisees, "There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen, and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sore, who would gladly have eaten his fill on the scraps that fell from the rich man's table. Dogs even used to come and lick his sores. When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried, and from the netherworld, where he was in torment, he raised his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he cried out, 'Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.' Abraham replied, 'My child, remember that you received what was good during your lifetime, while Lazarus likewise received what was bad. But now he is comforted here, whereas you are tormented. Moreover, between us and you a great chasm is established to prevent anyone from crossing who might wish to go from our side to yours, or from your side to ours.' He said then, 'I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they too come to this place of torment.' But Abraham replied, 'They have Moses and the prophets, let them listen to them.' He said, 'Oh no, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent.' Then Abraham said, 'If they will not listen to Moses and the prophets, neither they will be persuaded if someone should rise from the dead.'" Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I want you to remember this. To have enough is already a luxury. To have enough is already a luxury. How many shoes do you need? Enough for the set of food you have. Sabi nung guide namin sa pilgrimage, ano bang problema niyo mga Pilipino? Nag-almusal na kayo, nagmerienda pa, magtatanghalian, hindi pa natutunaw, magmimerienda uli. Tapos kakain na naman kayo ng hapunan. Yung iba, tapos nang maghapunan, magmemerienda pa. Baka may mga bulati kayo. Sabi ko lang ay, it is who we are, Filipinos. Ang sipag nating kumain, no? At kung sino po yung mga matataba, siya pang nagsasabing wala silang makain. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, ano bang pinagkaiba? Yung daing na bangus, nagiging mahal dahil ang tawag ay marinated. Parehas lang yun, di po ba? No? Ang sardinas ay nagmamahal dahil ang tawag ay anchovy. Parehas lang yun. Maarte lang tayo minsan, di po ba? No? Nung panahon ko, pag mahirap, ang suot mo ay bakya. Pero pag mayaman ka, ang suot mo ay happy feet. Diba? Parehas lang naman, bakya.
Di po ba, anak? Mga minamahal na mga kapatid. Yung aking kaibigan, nag-share kanina kasi ang nanay niya 90 years old. Siyempre, exchange messages kami kasi ang nanay ko magna-94 na. Sabi niya, tingnan mo itong nanay ko, Father. Sabi ko, Ma, kilos ka naman. Kilos ka naman. 90. Sabi daw ng nanay niya, ikaw kaya ang 90. O nga naman, di mo alam pakiramdam ng 90, di po ba? Sabi niya, ay pero uminom kayo ng tubig kasi si Papa, yun ang palaging bilin. Pagkagising, uminom ng tubig. Sagot daw ng nanay niya, oo nga, kaya lang patay na siya. Di ba ba? Ha? Maraming pilosopo, no? Pilosopo. What is the gospel trying to tell us? The rich man did not go to hell because he was rich. And the poor man, whose name is Lazarus, did not go to heaven because he was poor. It is never about social status. The rich man went to hell. Take note, the rich man has no name because to be rich is not common before. Now, pag nag-aral ka ng kontraktor, baka yayaman ka, di po ba? Baka lang naman. Ha? But the poor man, whose name is Lazarus, is not the friend of Jesus, not the brother of Martha and Mary. Lazarus is just a common name. Lazarus is just a common name. Ano po? Pag kayo ay pumunta sa Guadalupe, Mexico, nung una, litong-lito ako kasi may mga apparition sites, sasabihin, dito po nagsalita ang mahal na Birhen kay San Diego, kay Juan Diego. Ha? Palagi sa kanya nagsasalita si Juan Diego. Kay Juan Diego palagi nagsasalita. Pumunta ka sa ibang bayan, nagsalita na naman ang mahal na Birhen kay Juan Diego. Sabi, saan ho ba tagalan nakatares si Juan Diego? Sabi, that is a common name. Ano po? Kaya pala. Kaya pag kayo ay pumunta sa Middle East at sumigaw kayo ng Muhammad, lahat lilingon sa inyo. Ano po? Kasi yun ang common name. Sa atin, hindi na common name. Di po ba? Ano? Nung ako'y naliligaw sa Roma, gutom na gutom ako, sabi ko, saan ba makakabili ng pagkain mura? Father, dyan lang, lumiko ka sa kanan, tapos ilang kantok, maliwa ka. Nandun, Father, may murang pizza. Ha? Tinitimbang ang pizza, Father. Sasabihin mo lang ang sukat. Hindi kanya-kanyang slice. Kung gano'n lang kalaki ang slice, yun lang ang babayaran mo. Ha? Tapos sabi ko, paano pag naligaw ako? Alam mo, sagot sa akin, sumitsit ka lang. Sumitsit ka lang. Ba? Tutulungan ka ng kababayan natin. Naligaw ako sa Borgo. Hindi ko na alam. Wala namang ways nun. Ano po? Kaya sabi ko, shh. Shh. Siyempre, wala nakakarinig. Di po ba? No? Lalaksan mo, shh. Sabi doon sa kabilang anong problema, kabayan? Pinoy. Ha? Basta may sumitsit, Pinoy, di po ba na? We have something in common. But what is the reading trying to tell us? Again, as a Catholic, we have 3 moral obligations. To worship God, to preach the gospel, and to serve the poor. 3 moral obligations. It is a moral obligation. It means we will be held accountable at the end of our lives. At the end, we will be asked, what have you done for the poor? As Saint Matthew in the Gospel says, unless you feed the hungry, you have given drink to the thirsty, you clothe the naked, you welcome a stranger, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead, you will never go to heaven.
That is the corporal works of mercy. Hindi sapat na ikaw ay nabubuhay. Ang tanong ay, ano ang ginawa mo sa mahihirap? Kaya nga, 3 kasalanan na madalas na ginagawa natin sa mahihirap. Ano po? Kung kumakain ka ng 3 beses ng araw, hindi ka mahirap. Hindi ka mahirap. Kung meron kang bubong, hindi ka mahirap. Ano po? Hindi kayo mahirap. Nagsisimba kayo sa Greenbelt, hindi kayo mahirap. Pag sinabi niyong mahirap kayo, subukan mo. Para bawiin ni Lord ang pera mo. Di ba ba, ano? Ha? Hindi ka mahirap. You have more than enough. You have more than enough. Anong kasalanan natin sa mahirap? Number 1, we neglect the poor. Anong problema ng mayaman sa Ebanghelyo? Neglecting the poor. Di ba? Yung mga may sasakyan, pag may kumatok, huwag mong bigyan yan, sindikato yan. Lahat na lang na kumatok, sindikato. Di ba ba? No? Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Do not judge. Kung hindi kayo magbibigay, huwag humusga. Inuulit ko, kung hindi kayo makapagbibigay, huwag humusga. Don't neglect the poor. Second, do not make people poor. Do not make people poor. Dahil kinurakot nyo ang pera, maraming tao ang naghirap dahil nalubog ang kanilang bahay, nalubog ang kanilang bayan, naging mahirap sila dahil nawalan sila ng oportunidad. Sigurado ako doon. Mas mainit ang pupuntahan mo. Di po ba? Kaya makinabang ka na sa aircon sa lupang ito. Walang aircon doon. Ano po? Sigurado ako. Sapagkat yun ang nasusulat. Ano po? If you make people poor, then you commit sin. You commit sin. And third, you insult the poor. How do we insult the poor? How do we insult the poor? By indulging on things beyond what we can accomplish. Ano sabi sa unang pagbasa? Umiinom sila ng alak sa ball. Can you imagine? Hindi ka umiinom ng alak sa baso? Sa ball. Sa planggana ka umiinom ng alak. Sobra yun, di po ba? Ano? Sobra yun. Ha? Walang, kumakain ka ng karne, kaliwat kanan, na alam mong hindi yan pangkaraniwan. Humahalimuyak ang iyong pabango na mamahalin na kung saan ang mahihirap ay hindi ka nakukonsyensya. Marahil kayo ay lumaki sa tahanan na kung saan ang inyong mga lolo at lola o nanay paman ang nagsasabing, ubusin mo yan, kainin mo yan. Maraming nagugutom. Lumaki ba kayo sa ganon? Lumaki ako sa ganon. Ha? Hindi pwede magtira ng kahit isang pirasong kanin. Ubusin mo yan. Maraming nagugutom. Ha? Ano sabi ang mga pilosopo? Pag kinain ko po ba yan, mabubusog po ba sila? Di ba? Pilosopo di po ba? Ano? Pero may mga anak, wala lang hotdog sa umaga. Meron namang corned beef, may itlog, may sinangag. Ano sasabihin? Wala tayong ulam. Wala tayong ulam. Mga minamahal na mga kapatid. Yung po bang ang dami niyong damit, ang dami niyong damit, ang dami niyong bag, di ba? Ang dami niyong sapatos. Late kayo sa misa. At pag tinanong kayo ng mister niyo, ano ba, late na naman. Sasabihin mo, wala akong may suot. Bakit? Gusto mo match ang kulay lahat. Di ba ba? Match. Wala kang may suot, meron. Maarte ka lang. Di ba ba? Ano?
maarte ka lang. Di ba ba na? Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? You insult the poor by putting so much food in the table more than you can consume. By saying, bakit? Binabayaran ko naman ito ah. It doesn't mean if you can afford, you can indulge. Hello? It doesn't mean you can afford, you can indulge. Don't insult the poor. Don't insult the poor by not giving them the food you are eating when you are done. Marami sa atin, pagkatapos kumain, yung mga tira-tira, itatago sa rep. At ang kanilang mga katulong, iba ang kinakain. Aantayin mabulok yung nasa rep bago ibigay. Yung iba nga, mas masustansya pa ang pagkain ng aso kaysa pagkain ng katulong. Buti na lang wala akong aso, pusa lang. Parehas rin, di po ba? No? Mga minamahal na mga kapatid. Hindi masama na tayo ay nag-aalala sa iba. Lumaki kami, may nag-aaral, pagkatapos mong gamitin yung iyong notebook, spiral, notebook, tatanggalin mo ang spring, aalisin mo yung nasulatan na, pagsasama-samahin mo yung mga wala pang sulat, tatahiin mo yon, di ba, no? At yun na uli ang notebook mo, di ba? Hindi na lang dinaanan yon. Hindi na nila naranasan. Kailangan ang lapis ngayon, may tatak. Noong kami, kailangang lawayan para luminaw. Ang eraser mo, lastiko. Butas ng papel, di ba nabubura na sulat mo? Di ba na? Tapos ang kabataan ngayon, konting hirap lang, reklamo ng reklamo. Sino may kasalanan yan? Kayong mga magulang. Kayo may kasalanan yan. Ini-spoil nyo yung mga bata. Anong sabi nila? If your children cannot survive at home, they will never survive in the world. If your children cannot survive at your home, they will never survive in the world. My dear friends, my brothers and sisters, maiksi lang ang buhay. Aanuhin mo yan. Pare-parehas lang. Pag dumalaw ka sa hospital, mayaman, mahirap. Well, aircon yung mayaman. Yung mahirap, sama-sama sa isang kwarto. Pero pare-parehas lang. Kung ano-ano mga nakasabit, pare-parehas lang. Kung merong monitor, parehas lang ang tunog. Ting, 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 ting. Hanggang ting. Parehas lang. Mga minamahal na mga kapatid, to have enough is a luxury. Stop complaining. Stop complaining. Be grateful. And do not allow your riches bring you to hell. Do not allow your riches to bring you to hell. You might be asking, what is Greenbelt doing for the poor? We have a parish program that we gather your collections and we support 478 poor parishes. Every month, we allot 1.14 million for the poor parishes and monasteries. 1.1 million. We are giving 1.2 million a year for Caritas Manila. Doon na pupunta ang inyong hinuhulog. At least, nakapagsimba ka sa Greenbelt, meron kang nagawa sa may hirap.
Doon sa isang parokya kung saan ako nagbigay ng recollection, nakita ko, beginning balance 2024, beginning balance 2,200. Sabi ko, Father, yan ang pera nyo ngayon? Opo, beginning balance. I have no right to complain. Di po ba, ano? Pagka minsan lang sa Maynila, di po ba? Manipis na lang yung luhuran. Sabi, ay, walang po. Arte mo. Nagnipis lang ang luhuran. Di po ba, ano? Do not forget this. To have enough is already a luxury. Amen. An old Monsignor from Cebu, Monsignor Cayetano, 94 years old. I asked him, Monsi, ano sikreto mo? Ang sagot lang niya, live simple. Live simple. At 94, he survived a monthly allowance of 17,000 a month. 17,000 a month. Ano po? Sabi ko, kasya yan sa gamot. Sabi, sa awa ng Diyos, wala naman akong maintenance. Ano po? Live simply. Kaya na-distract ako. Yung mga kaidarang ko dito, hindi ko nasasabihin ko sino, halata naman sa mukha. Di po ba? Ano? Ha? Simple lang ang buhay nung, kaya masaya kami. Ano po? Simple lang ang buhay. Ang damit, isa lang ang mahal nun, Bonel. Inabot yun ba yan? Bonel? Ay, malungkot ang buhay nyo, di nyo inabot ang Bonel. Wala yung ginawa ko di, Bonel. Di ba? Yan ang patalastas. Tanong sa mga nanay nyo, ano yung Bonel? Ha? Yan ang damit namin nun. Pag nakabonel ka, mayaman ka. Anong kaligayahan ng mga babae? Ha? Coronia. Ha? Yung mga kanilang lipstick, nail polish, Coronea. Di po ba, na? Coronia. Ay, alam nila. Simple lang ang buhay. Ano po? Live simple. To have enough is already a luxury. I rather be poor and go to heaven than rich and go to hell. By neglecting the poor, making others people poor, and insulting the poor. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.